Mapagpalang araw po kaibigan. Alam niyo po maraming question ng mga sekta ng reliyon. Bakit daw kung Diyos si Jesus, bakit siya namatay? Yan. Itong ganitong klaseng salita, salita ng demonyo ito eh. Wala pong kasi ganito sabi, kung Diyos yan bakit siya namatay? Hindi po. Ang pagiging Diyos ni Jesus, siya po ay anak ng Diyos. Amen. Yan ang tamang Kanya lang, mga loko-loko ang mga reliyon, lalo na yung Iglesia ni Cristo. At saka binabalahura talaga nila yung sulat ng Biblia. Alam nyo, pag sinabi nilang ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesus ay tao, babasahin nila yung 1:8:40. Ito. Doon sa King James Version, ang nakalagay doon, ako'y tao nagsasaysay ng katotohanan sa inyo na narinig ko sa aking Ama. Bakit niyo ko gustong patayin? Wala naman sinabi doon si Jesus na ang kanyang likas na kalagayan ay tao. Manapa ang nasa Biblia, mga loko-loko ito Alam niyo, mahilig sila magbasa ng Biblia pero binabago nila ang Biblia. Ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo ay yung nakasulat mismo sa Biblia. Pero yung 1:8:40, ang sabi niya, ako'y tao. Bakit niyo ko gustong patayin na nagsasaysay sa iyo ng katotohanan na narinig ko sa aking Ama? Meron ba kayong nakitang sinabi ni Jesus na ako'y likas na tao? Wala. Ito talagang letra por letra. Kaya huwag kayong magpadaya sa mga miyembro ng Manalos family. Manluloko po yan. Ito talagang letra por letra. Colosas 8 ay 1:19. Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Kita nyo? Yan ang letra por letra. Nandyan yung likas na kalagayan ng Diyos. Manatili sa kanyang anak. Dito pa rin sa Colosas 9:2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo nang siya'y maging tao. Kita nyo? Yan ang letra por letra. Mga ministry lang nagbabasa sa harap ng kanilang television show. Wala. Niloloko nila yung kapwa nila. Hindi sila nahawa sa kanilang sarili. Sa sukat ba naman? Magtanong nga silang sabi nila, ano ba likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesus? Sasagot yung isa. Babasahin niya yung 1:8:40. Wala naman sinabi si Yesus na ang aking likas na kalagayan ay tao. Ang nakalagay doon, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Bakit gusto ninyo akong patayin? Noong panahon na yon, nangangaral po si Jesus. Naturalmente, nasa itsura siya ng tao. Kasi po, hindi siya tao, kundi ang sabi dito ni Pablo, dito natin 2
9 ng Kolosas, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo nang siya'y maging tao. Nung maging tao, tao ba yan? Hindi, naging tao nga eh. O meron pang isang katibayan dito sa ano ba bang talata ito? Na kung saan sa Hebreo 2:14. O, babasahin po natin. Para lang magkaroon kayo ng kaliwanagan ng kaisipan. Para huwag kayong maloko ng manalo. Kasi sila naglolokohan sila eh. Sa 2:14 ng Hebreo, ganito po ang nakasulat. Babasahin natin ha. Kaya kung sinabing manloloko sila, niloloko talaga nila yung mga tao. 2:14 ng Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. O, kita nyo. May laman at dugo. Sino yung yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, yung may laman at dugo naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ibig sabihin, walang laman at dugo si Jesus. Wala siyang laman at dugo. Ibig sabihin, hindi siya gaya natin. Yung tanong, bakit siya pinako sa cross? Kung wala pa lang siyang laman at dugo. Ito. Kailangan po magkaroon siyang laman at dugo. Kaya sabi ron, nakitulad. Ulitin ko nga, no? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ano pong nakalagay? Di ba napakaliwanag? Nakitulad. O naging tao rin si Jesus na tulad nila na may laman at dugo. Dito sa Hebreo chapter 5 sa 5. Dahil diyan nang si Kristo ay nanaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, sanlibutan ito pang mundo natin. Nanahog, ibig sabihin may pinanggalingan. Nanahog siya. Ano po, nanahog siya. Pag sinabing nanahog, meron siyang pinanggalingan. Di po ba? O, kayo, pag nasa third floor kayo, nanahog kayo, o di, may pinanggaling kayo, siyempre third floor. Ibabasahin lang tayo rito sa kasulatan po. Ano? Sabi rito ay ganito. Ang nakalagay dito, buklat lang natin yung Biblia. Ito, sa 1:38, sabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Kita niyo? Saan galing si Jesus? Langit. So, ibig sabihin, taga-langit siya. Meron po bang tao sa langit? O si Jesus din ang ating tatanungin. Sa 3:13 ng 1. Basahin natin yung salita ng ating Panginoong Yesu Kristo.
kung may tao sa langit. 3:13. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Referring to Jesus, title yun kasi anak siya ni Maria sa laman. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao. Sino bang umakyat sa langit? Ang ating Panginoong Yesus. Meron bang umakyat na tao sa langit? Wala. Kaya wala pong tao sa langit. Balikan natin yung Hebreo chapter 10. 5. Dahil diyan nang si Kristo inanaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at andog na mga hayop hindi mo hibig. Kaya tinianda mo ang aking katawan upang maging ahin. O, kita nyo. Naglahan ng, anong sabi niya? Sabi ni Jesus sa Diyos, kaya tinianda mo ang aking katawan. Yung katawan na yun may laman at dugo. Pinaganda siya ng Diyos, ang sabi mismo ng Panginoong Yesus sa kanyang sulat. At hindi mo kinalugdan ng mga handog na susunugin at ang handog at ang mga andog dahil sa kasalanan. Ito yung paghahandog ng hayop. Hindi na po kinalugdan ng Diyos. 7. Kaya't aking sinabi, narito ako, o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi muna niya, hindi mo na ibig o kinalugdan ng mga hain at andog na mga hayop, mga andog na sinusunog. Andog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y iniandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tubdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. 10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, iyon ay sapat na. Yung katawan na inanda ng Diyos, yun ang inihandog ngayon. Yun ang inihandog po para sa katubusan ng ating kasalanan. Ito mga iglesia ni Manalo na mga pilosopo kung Diyos daw si Jesus, bakit siya namatay? Panloloko yan Sa Biblia, kaya siya namatay kasi nga yung kasalanan natin, hindi natin kayang bayaran. Kaya ang Diyos ang nagsugo sa kanya. Pinapunta dito sa ating mundo, nanahog, bumaba mula sa langit. Para, anong sabi? Tupdin ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nakahula. Na mamatay siya. Yung sa Isaiah 53. Yung ula na siya'y mamamatay sa krus. Siya po ang ihahandog. Kaya nga tawag ni Juan kay Jesus, nung makita niya si Jesus sa 1:1-29. Ganito po ang mababasa. Itong mga ministro ni Manalo, manluloko ito, mag-ingat kayo sa mga yan.
Akala mo galing nilang magano ng talata ng Biblia pero wala naman. Walang paninira ito sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kay Manalo Mandaraya. Walang tayong personalan. Biblia lang. 1:29. Anong sabi? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo po yun. Yung sanlibutan, binubutay ng sanlibutan. Ano yung kordero? Isang uri ng hayop. Siya po ang inihandog sa ibabaw ng krus para po mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung wala po tayong kasalanan, walang Yesus na pinanganak ni Maria sa laman. Bakit? Katwiran pa nila ng mga pilosopong yan Nagdadalang tao. Hindi naman sinabi nagdadalang Diyos. Ito, babasahin natin. Kasi kung pipilit mong tao si Jesus, lalabas ang Diyos sa langit tao. At kung ipipilit mong si Jesus tao, wala namang tao sa langit. Meron ba sinabi si Jesus na may taong umakyat sa langit? Wala. Siya ay nanggaling sa langit. Ako'y bumaba mula sa langit. Dito po sa San Mateo 1, yung pagkapanganak kay Jesus. Simulan natin sa 18. Ganito pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuhang nagdadalang tao. Close parenthesis, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tao ba yung Espiritu Santo? Espiritu nga, walang laman at dugo. Isang taong matwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalahin ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyan pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O, kita nyo? Ang sabi ng anghel. At wala pa pong karanasan si Maria kay Jose. Hindi pa po sila nagtalik. Kasi maigpit sa kanilang batas. Kaya nga lihim niyang iwalayan, isipin mo. Ang bukong akala ni Jose na solidong birhen si Maria. Pero nung nalaman niya nagdadalang tao, ang sabi niya, iwalayan ko ng lihim ito para huwag siyang mapahiya. Kasi sa kanila pong kultura, pag napatunayan ang babae hindi na virgin sa unang araw ng pulot-gatan ng kanilang napangasawa, papatayin po yung babae. Ayaw mangyari ni Jose yan kay Maria. Kasi obligado kang ipakitang katibayan na virgin yan. Sa pamamagitan na po, iwawagayway mo yung dugo ng kumot o yung dugo sa kumot na nagsasaya ka na ikaw yun nakauna. Pero ang kanyang pinagbubuntis, iba sa pagbubuntis ng lalaki at babae ngayon. Kailangan muna silang magtalik o mag-honeymoon. Hindi pa ginagalaw ni Jose, nagdadala. Kaya
lihim ko nang iwalayan ito, sabi niya. At nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel. At sinabi niya yung dinadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O tao ba yung Espiritu Santo? Kaya kung makapagsalita yung mga ministro nito, akala mo budang galing eh. Pero totoo yan, hubog ng sinungaling. Sinungaling, sadyang sinungaling, kasinungalingan ang ginagawa nila. Oh. Ano ba yung pagkasinungaling ka? Ang sabi po rito sa 1:8:44. Meron po nakasulat dito. Basahin natin. Yan, babasa tayo ng letra por letra. Sila likas na kalagayan. Babasa nila 8:40. Maling-mali po yun. Wala nakalagay na likas na kalagayan doon. Andun po sa Kolosas sa surat ni Pablo. Talagang letra por letra. Tingnan natin. Yung mga sinungaling. 8:44. Ito. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan o salita ng Diyos, ang dyablo, kalaban. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan, salita ng Diyos, katotohanan. Kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya yung mga ministro ni Manalo, ang tatay nila si Satanas. Antikristo kasi sila. Laban sila kay Kristo. Hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos na gaya ng kanyang ama. Ang kanilang paniwala, ang Diyos lang. Ang ama lang ang Diyos. Gumagamit din silang talata. Ang problema, namimili silang talata yung mga portion na ang Diyos lang ang ama. Hindi nila gustong basahin yung Diyos si Jesus. O eto, basahin natin kung talagang Diyos si Jesus. Sa unang 1:5:20, panguling talata. Anong nakalagay dito? Unang 1:5:20. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. O si Jesus po yan, anak ng Diyos. Naparito. O. Saan ang galing? Natural sa langit. Ako'y bumaba mula sa langit. 1:6:38. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos, period. Sa kanyang anak na si Jesucristo, period. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tunay na Diyos si Jesus. Hindi lang basta Diyos. Tunay. Pero hindi nila pinaniniwalaan. Yung nga lang Diyos si Jesus, hindi sila naniniwala. Ito pa kaya sabihin mo, tunay na Diyos yan. Kaya ang pagiging tunay na Diyos ni Jesus, anak siya ng tunay na Diyos. O isa pa, para lang matuto tayo. O sa 1:17:3. Ito. Alam nyo, matyaga lang tayo. Hindi tayo malililang ng mga dyablo ni Manalo. Yung video nga nila, sumisigaw siya na Manalo.
Ama, iganti mo kami sa aming kalaban. Kita nyo. Samantalang si Jesus nasa pinako sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Baligtad. Si Jesus hiningi niya ng tawad ng tao. Samantalang si Manalo, Ama, iganti mo kami sa aming mga kalaban. Kalaban pala sila. Isa lang naman ang kalaban sa Biblia, si Satanas. Yun hindi nila kalaban yun, kasangga nila yun eh. Yung mga umaatake sa kanilang aral. Yan, yun ang kanilang hinihingi sa Diyos na iganti sila. Kung yung umatake sa kanila, tama man ang dalang aral, ano? Walang atake sa kanila kung tama yung aral nila. Palibasa sila walang ginawa kundi atake ng mga reliyon. Akala mo budang galing pero mga sinungaling. 1:17 3. Ito ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ng Isyo. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos. Ang tinutukoy dyan, ang Diyos. At si Yesu Cristo na yung sinugo. Iisang tunay na Diyos. Yun po yung Ama. Si Yesu naman tunay na Diyos. Kung ang Ama ay isang tunay na Diyos, ang kanyang anak na si Yesus ay tunay na Diyos. Magkahiwalay po yan. Iba yung tatay, iba po yung anak. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Naway itong mga nanonood ng video, buksan ang puso at kaisipan upang sila po'y lubos na makinabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Thank you for watching. God bless us all po sa inyo lahat. Bye-bye.